Alright, so hi guys. Ito, kasama ko pinsan ko si Gael. So currently kakatapos lang ng course ko, which is Organic Agriculture Production and Seed. It's Delight. So yun yung nag-aaral ako sa Mendoza Farm sa Mabitak, Laguna, TESDA. Ang magiging OJT ko naman ngayon is yung mismong farm ng family or nung uncle ko. Ito yung farm na medyo tiwangwang or napabayaan actually. Hindi na naasikaso, so sobrang dami rin ang inaayos. So itong farm, small farm lang siya, which is around mga ano lang siya, 5,000 square meter. And ay, nangunguha kami ng nyog kasi pangulam. I mean, gusto ko ng papaya and buko. So yung tauhan namin, so far pinakit muna namin ng nyog. So far, eto, ipakita ko siya. So eto yung farm. Dati may baboy or mga baboy damo na nakalagay doon. Gumagamit so far to ng fertilizer. May tanim din siyang mga luya, may sitaw, and ito may mga papaya. Yun nga yung lulutuin or gagataan namin. But the main purpose of this vlog is parang i-convert ko tong farm na to, 5,000 square meter. I-convert namin siya as organic farm. So ito yung unang araw na parang gagawin ko to, or ito yung first day ko dito. So, yun. Hindi namin alam kung ilang araw namin iti-take. So, yun yung magiging setup ko actually for months or days or years. Ang importante is, ayun, ma-develop ko tong farm as organic. So, yun yung pinaka-challenge ko. Start muna ako sa maliit since, this is the first time na may experience ako sa farming before, pero it's more on I'm commanding right now, hands-on talaga ako. So kasi yung dati is parang wala, sa family lang yun, parang sinasabi ko lang kung anong gustong gawin, pero wala talagang idea. Now na may marunong na ako may basic foundation na ako, nag-take ako ng TESDA course. So at least ngayon medyo aware na ako sa kung paano process. And yun nga, tomorrow bibili muna kami ng mga kambing, which is dapat ang mauuna is bibili kami ng gagawa ako ng concoctions. Kaso holiday ngayon, it's Monday. Anong date ba ngayon? 26 ng November ngayon, 2023. So kailangan matapos ko tong nakahanap na rin ako, mabibilang ko ng molasses. So at least 20 pesos lang siya per kilo. So yun yung labanan. May dala ka lang na sarili mong galon. So good luck, and ayun, tomorrow pupunta kami ng Padre Garcia para bumili ng kambing. Okay? Video ni Pabayagin sa kasta. E diyan mo kayo mag-search sa YouTube ng dahil kung magkano ang bintahan. Bata pa, wala po. Okay, hi guys. So ito yung third day ko dito sa farm. And ayun, galing kaming Padre Garcia kahapon. So ang mali lang namin is anong oras na kami doon pumunta. Mga alas 9 na, and wala na kaming inabutan actually. Wala nang katao-tao doon. And then may mga manong lang na nakamotor, sinalubong kami. And then kung gusto daw namin kambing, sundan lang namin sila. So ayun, sinundan namin, sumama kami sa kanila, and wala rin kami nakuha kasi nga kung nakikita nyo dun sa video, parang hindi ko gusto yung lahi, tsaka ang mahal, 32,000 yung ganong benta nila dun sa Anglo yung nila. Aware naman ako dun sa presyuhan, pero hindi na, parang yung kambing is parang may sakit na, parang hindi siya healthy, kasi parang tinuro rin naman sa akin kung paano yung pagtingin, at least kung paano yung quality ng magandang kambing. So medyo may idea naman na ako. Well, good thing si kuya, yung caretaker or yung bantay dito sa farm is binilinan ko na lang sa kung paano gagawin while wala kami. And kasi later mamimili ako ng molasses pero I'm on the process na rin para sa land preparation. So eto yon, at least na nakagawa na si kuya para sa land preparation ko. Pakita ko. So ayun, since may net, umorder naman na ako. Yung net nasa 50 meters, and then ewan ko kung anong height, nakalimutan ko, 5 feet yata, or wala pa, 4 feet, ganyan something, yung net. So ito yung para sa land preparation ko na ginagawa. So kaya ko siya pinalagyan ng net kasi nga may mga pusa dito, so ayoko siyang madumihan or mataihan nila, kasi
gagamit ako ng mga organic concoctions. So, kapag nataihan to ng pusa, dun something, so magkakaproblema or baka hindi mag-take effect yung mga mikrobyo. So, ang ginagawa namin ngayon is dito, nagla-land prep kami. So, gumagawa kami ng plot, binungkal muna namin. So, and then aalisin namin yung mga debris. And then later on, ipupulverize namin yan. So, ayun, gagamit kami ng gloves. And then parang hihimay-himayin namin yung lupa. And then, yung lupa at least nabungkal na rin siya. So, parang nadidistilled na rin siya. So parang papaarawan namin yan ng mga 3 days, mga ganyan. So para yung mga, kung ano man yung mga pangit na mikrobyo is mamatay nung binungkal namin yung lupa. And then after nyan, tsaka namin didiligan ng mga concoctions, papagandahin namin. Parang ilalagay ko na lahat ng organic, lahat ng magagandang benepisyo para sa lupa. Para pag dating ng pagtatanim or pag nilagay na namin yung tanim is health. I mean, nandyan na lahat ng benepisyong kailangan niya. So, ayun, after ng pulverizing, magmamulch na kami. Yun yung gagawin namin dyan. Ilalagay mga concoctions, and then ang gagawin ko siguro dito, isang plot, kaya to is beneath the soil. And then ito is yung parang isa pa, surface of the soil if I'm not mistaken. So gagawin ko yung dalawang magkaibang technique na yun, pero gusto ko kasing masubukan kasi ito yung parang magiging OJT ko dito, diba? So at least in 3 days nakapag meron ng protection yung magiging plat ko. So ito yung parang magiging, ito muna, start muna ako dito sa maliit, hindi ko pa naman kaya talagang malaki. And then ayun, si kuya is gumagawa na rin ng bagging para dun sa upo. Pakita ko lang. Ayan, so gumagawa na rin si kuya. Ay, pipino pala to, itong ginagawa niya. So, tatanim siya ng pipino kasi may mga buto kaming dinala sa kanya. Ayun, si kuya yung gumagawa niya. Siya yung caretakers, kuya Edwin. So yun, nilalagyan niya na ng para dito sa pipino preparation. Ito existing na to, nung dumating kami is meron na talaga siya dito. Ito yung mga tanim niyang sitaw. So yan, pakain sa manok, pakain niya sa mga pato. So yun yung ginagawa niya. So far ayun, excited ako to start dito. So maya magtatrabaho na rin ako, and I'll keep you updated guys sa mga process na gagawin ko dito sa farm. So ayun, I'll make sure na mai-inform ko kayo sa lahat ng process na gagawin. And then isa pa doon is ngayon din is pupunta ako doon sa bilihan ng molasses, and then gagawa ako ng concoction. So magsa-start ako muna sa IMO siguro, and then gagawa na rin ako ng FFJ or fermented fruit juice, and then fermented plant juice. So guys, dun sa process i-inform ko kayo lahat ng yun. Okay, gagawa ako ng mga video separate siguro, and then links ilalagay ko din, so para makita niyo yung paggawa ng mga concoctions. So again, hindi pa ako ganun ka-expert hindi kasi OJT ko pa lang to. Dun sa course ko na Organic Agriculture Production NC2, dun muna ako nag-start. So ayun, hopefully mag-work lahat ng to, which is ito naman kasi talaga yung dream ko, ito yung gusto kong gawin to my entire life. So good luck, and abang lang kayo dito sa video, update ko kayo sa lahat ng magiging process, okay? And ito na nga, andito na kami sa bilihan ng molasses. So yun, may kasama ako maliit, pinsang ko, yan yung bunso. So parang prinsesa namin yan sa family. So bibili kami ng molasses ngayon, and dito as long as may dala kang container, yung lalagyan, makakamura ka sa molasses. So pagawaan to ng feeds, and surely gumagamit sila isa yung molasses sa mga ingredients nila para sa paggawa. So yung molasses is yan yung parang latak ng asukal
ginagawa. And then yan, ginagamit yan para sa mga para sa akin yung organic yan yung kailangan ko para sa paggawa ko ng organic fertilizer ko. So pagkain yan ng mga mikrobyo ko and pang ferment ko yan. So lahat ilalagay ko naman yan, yung mga video step by step kung paano ko siya gamitin and kung paano ko nagawa yung mga concoctions ko. So ngayon ilalagay ko na lang yan yung link, ililink ko yan dun sa baba kung paano ako gagawa. Magsa-start ako sa IMO, then FFJ, then FPJ, okay? So, stay tuned guys, and always abangan nyo yung mga bagong labas na video.